Pilipino, ang pag-uwi para sa mga OFW hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Saan bahagi ng Instagram. Ang DOST sa radyo. Ilang paaralan naman. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Himpapawid, Oning Miranda. Narito ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan ni DOST Secretary Dr. Renato Yusolidum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Magandang agam, Secretary. Assistant Secretary Nab. Magandang agham din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. Nako, talaga naman pagka ganito mga nasa harapan natin, ginagana tayo magprograma, sir. Lahat tayo para lahat tayo mga connect oras na para pakinggan ang mga nagaganapan sa DOST sa lingkod nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Narito ang mga naging kaganapan ng DOST ngayong linggo. Noong Lunes, nagkaroon po ng pagpupulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno patungkol sa mga paghahanda sa El Nino. Ang pagpupulong na ito ay pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong Martes, Mayo 26, isinagawa ng DOST sa pamamagitan ng DOST PTRI ang seremonya ng pagre-retiro ng watawat. Sa seremonyang ito, binigyang pugay ang mga watawat na kumupas na o kaya na may nasira bago sila tuluyang magretiro. Kahapon lamang, Mayo 28, ang inyong lingkod ay naimbitahan sa 2026 Annual Philippine-American Academy of Science and Engineering PAASE Meeting and Symposium bilang pangunahing tagapagsalita. Ating ibinahagi kung paano binabago ng agham at teknolohiya sa pangunguna ng DOST ang buhay ng ating mga kababayan at ang tulong nito sa pambansang paglago ng ekonomiya. Maraming salamat po, Secretary Renato Yusolidum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita. Ito ang DOST Report. Nanawagan ang Philippine Textile Research Institute o DOST PTRI na baguhin ang nakasanayang solemn burning o pagsusunog ng mga lumang matawat ng Pilipinas at sa halip, i-recycle ang mga ito gamit ang high-tech na proseso. Bagamat batas ang pagsunog sa watawat, bilang parte ng seremonya ng pagretiro nito, ang pagsunog sa sintetiko o plastic material ay nadudulot ng malaking panganib sa kalikasan. Kaya naman formal na inihain ng institusyon ang panukalang amyenda sa Flag and Heraldic Code o RA 8491 sa isang flag retirement ceremony sa DOST PTRI grounds sa Bicunan, Taguig City, kung saan ipinakita ang plano para sa isang circular procurement system. Dito ang mga retiradong bandila dadaan sa grinding via mechanical fiber recovery, re-respin para maging yarn at gagawing bagong official government textiles gaya ng metal ribbons at ceremonial lanyards o kaya ihalo mismo sa paggawa ng mga bagong watawat. Binigyan diin ng DOST PTRI na sa ilalim ng kanilang TexRev program o Textile Revitalization Program, hindi mabawasan ang dignidad ng pambansang sagisag bagkus dahil nitong parangalan ang kasaysayan sa pamamagitan ng environmental stewardship upang ang mismong hibla ng ating pagka-Filipino ay hindi basta-basta naglalaw sa abo, kundi patuloy na nabubuhay sa makakalikasang paraan. Layunin ng DOST at DOST NCR
na ilapit ang agham sa mga komunidad. Kaya naman opisyal nang inilunsad ang Handa Pilipinas Caravan sa Taguig at Malabon. Ito ay upang palakasin ang kahandaan ng mga mamamayan laban sa bagyo, lindol at iba pang sakuna. Tampok sa aktibidad ang mga interactive at DOST-developed technologies, pati na rin ang mga talakayan ukol sa weather hazards, warning systems at food security na naglalayong gawing mas praktikal at madaling umunawaan ang pagtugon sa kalamidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinapatunayan ng DOST na ang siyensya ay hindi lamang sa mga laboratorio kundi sa isang mahalagang kagamitan sa pang-araw-araw na buhay upang maprotektahan ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala, inaasa magkaroon pa ng susunod na mga aktibidades ang DOST-NCR. Kaya naman manatiling nakatutok sa Facebook page ng DOST-NCR para sa mga susunod na detalye ng kanilang inaasahang second leg. Mga kakuneg, dadalhin namin kayo sa Negros Island region para alamin kung gaano nagiging world-class ang ating local crops. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SN. Mga kakonect sa DOST, hindi lang tayo nakakulong sa laboratorio dahil tayo rin ay bumababa sa mga komunidad para magbigay ng solusyon. Tama yan, Onin. Dahil mula sa clean seeds hanggang sa soil health, science is the key to empowerment. And to talk more about how the department is scaling these innovations across the island, makakasama natin ang nangunguna sa pag-bridge ng policy at grassroots implementation para sa ating mga farmers. Narito ang ating OIC ARD for Technical Services ng DOST Negros Island Region na si Attorney Gilbert R. Arbon. Magandang agham po, Attorney. Magandang hapon po, Agham Asek, po. Ayan. Manilio, and Sir Onin. Yes, sir. Salamat po, Attorney. Attorney, para po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Community Empowerment Through Science and Technology or CEST for Sustainable Crop Production and Soil Health Improvement dito sa Canlaon City, Negros Oriental? Salamat sa tanong, Sir. Ang proyektong ito sa Canlaon ay isa pong project na pinupunduhan ng DOST under sa Community Empowerment Through Science and Technology programs. Na ang layunin nito ay
i-uplift o itaas yung socio-economic conditions sa target na communities doon sa and mainly through conservation agriculture at pag-produce, pag-proseso at pag-merkado ng patatas at kamote o potato and sweet potato. Alright. Attorney, bilang OIC ARD for Technical Services naman ng bagong tatag na DOST Negros Island Region, ano po ang inyong primary vision para sa SNT, Science and Technology Development, sa ating pong probinsya sa susunod na 3 taon? Simple lang po ang pananaw ko o vision sa. Gusto kong makita na government, ang gobyerno, ang academe, ang industriya at non-government organizations ay nagtutulungan sa paggawa ng research and development at yung pag-transfer at pag-commercialize ng technologies para pong ma-meet yung sustainable development goals like food security at disaster resilience. Ngayong pinagsama-sama na po, Attorney, ang Negros Oriental at Occidental sa iisang reyon, ano pong mga bagong opportunities para sa scientific collaboration ang nagbubukas para sa ating mga local farmers? Siguro I can cite one example. Dahil sa project na ito, na napaparami yung collaboration ng assisted namin ng partner, yung Potato Systems Research and Training Center, na collaboration sa university, specifically yung Technological University of the Philippines, Visayas Campus. So meron silang ugnayan na magtulungan regarding sa pag-research at paggawa ng potato flour and mga products nito. So, that's an example lang po. Alright. Paano po naman tinitiyak ng ating mga regional office na ang high altitude agricultural communities gaya po ng Canlaon nagiging priority sa national agenda ng DOST? Well, actually, inatasan po tayo ng ating mahal na secretary, si Dr. Solidum, na yung tinawag niya, agham na ramdam. Agham na ramdam. Tama po, sir. So, sa understand ko po na yung agham na ramdam, parang hindi lang siya slogan but it's really parang not just a tagline but really is parang a motto for DOST to make sure na yung nagawa sa laboratorio hindi lang manatili sa laboratory at papunta din sa communities na nangangailangan doon sa. Opo. So, yun ang one way na talagang ma-prioritize sa regional offices. At isa naman yung 4 pillars framework natin, alam naman natin na yung wealth protection at yung human well-being are the 2 pillars na of that na pwedeng doon kami maka-emphasize na i-integrate talaga yung matulungan yung communities. Attorney, ano nga po sa Negros Island region, Hiligaynon po ba? Mix po. Mix. Merong Cebuano, merong Hiligaynon. Ano po kaya ang agham na ramdam na translation? Kung sa Cebuano, siyensya nga mabati o Yeah. kasi ma-feel mo yun in Ma-feel. Cebuano. Okay, I see. But hindi ko alam yung sa Ilonggo po. Sa Ilonggo, okay. Pero madalas po natin naririnig ang science for the people. Pero ang tanong po ay paano po makakatulong ang pagbibigay pala ng tissue culture technology at training sa soil health para labanan ang kahirapan sa mga remote areas gaya ng Barangay Pula? Well, alam naman natin na sa mga kanayunan, especially yung mga remote areas, especially hinterland areas, prone sila sa mga erosion, ganun sa. Opo. So, kailangan talaga na alam nila yung anong gagawin na hindi mawala yung fertility ng kanilang lupain. So,
importante yung training na yon. And yung tissue culture naman, yun ang modern way na mapaparami yung planting materials na disease-free, na yung mga farmers na pag tananim nila, ma-assure sila na hindi ma-waste yung nila, effort nila, and then lalaki yung harvest nila. And they can plant siguro year round. I see. Alright. So bukod po dun sa tissue culture technology at training sir sa soil health, napakalaki po na naitulong ng DOST sa farm to market approach. Gaano po kahalaga ang processing at marketing component ng proyekto ito sa kabuong ekonomiya ng ating rehiyon? Yung processing naman, it's basically value adding yun sa. So, for example, in the case project nila ni Dr. De Monteverde na they tried utilizing yung mga leftover na roots, small roots ng potato sa field na usually iniwan lang doon at ginawang potato flour. So mabigyang value yung what could be considered as probably parang waste lang siya. That's one thing. And with regard naman sa marketing, of course, ang marketing, yun ang nag-link sa farmer with the consumers. So, kailangan na, kung walang marketing, baka yung produkto nila hanggang kanlaon lang. But if, for example, i-process nila, pwede pang lalabas ng probinsya, lalabas ng rehiyon, baka international, pwede Alright. pa. Oh. So, pwede natin asahan na eventually mararamdaman ito sa probinsya ka man naroon. Yes. Maganda yan, attorney, at interesado rin ako dyan, hanggang sa pwede lang na hindi lang siya limited Tama sa po. ating reyon, kundi para sa lahat. At sigurado kong magkakaroon tayo ng conversation. Ngayon po, ang initial funding ay para sa 12 months, pero ang goals nito ay para sa susunod na 3 o hanggang 5 taon. Ano pa ang magiging role ng DOST-NIR para masiguro sa PSRTC at sa community kahit tapos na ang initial grant? Nilalayon namin gawin ang PSRTC na mabahagi siya sa isang regional research and development consortium. Okay, I see. Whether sa agriculture o sa industriya. Sa ngayon, ang DOST-NIR ay nasa proseso na magpag-organize ng NIR Consortium for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development o tawagin naming near-shared na yung PSRTC can interact with other universities, other institutions na engage in R&D. I see. Alright. Alright, sir. Ang Canlaon, sir, ay vulnerable sa volcanic activity at climate shifts. Paano po ini-integrate ng DOST Negros Island Region yung disaster risk reduction sa ating pong mga agricultural projects? Well, ang DOST-NIR naman, we have made some initiatives na we have coordinated na sa LGU Canlaon, especially yung after sa eruptions, yung sa Typhoon Tino, maraming devastation yung nangyari. And then not just to provide relief but also to determine kung paano pa kami makatulong kasi gagawin nila is ang evacuees i-relocate nila sa resettlement area. So anong pwedeng may tulong ng DOST for those evacuees. So baka sa CST naman siguro, and to make sure na they have their needs, yung basic needs like shelter, water, ganon. Na ipagkakaloob. Yes, maipakaloob, yes. At para po, attorney, sa mga LGUs or farmer associations na nanonood o nakikinig sa atin, ano pa ang inyong mensahe kung paano sila pwede makipag-partner sa DOST-NIR para ma-replicate ang tagumpay ng Canlaon? Well, sir, in hindsight, ang masasabi ko na matagumpay ang aming proyekto sa Canlaon dahil mayroon kaming tamang proponent, yung right proponent, which is ang PSRTC. Kasi sila ay merong kakayahang technical because si Dr. De Monteverde is agronomist. But hindi lang yan, meron din silang pakikiramay at pagmamalasakit sa komunidad at
kapaligiran. So importante talaga na right partner yung pipiliin Yeah. for that. Napakaganda niyan, attorney. Sabi nga nila, ang empathy daw is really the foundation of innovation at wala nang iba. So gustong-gusto ko yung pagsabi niyong pakikiramay. Tama. Diyan talaga nagsisimula lahat. Ayan. Alright. Attorney, wait lang po sapagkat bibigyan daan natin ng isang mahalagang pag-uulat. But anyway, flash report po ba ito? Ngayon na, sa mga oras na ito, mga kaibigan, kampo po ni Senador Jingo Estrada naghain ng urgent motion to withdraw issuance of the warrant of arrest para sa kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan. May pag-ulat, mga kaibigan, si Dayan Leor. Dayan. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. At naghain nga ng urgent motion to withdraw issuance of the warrant of arrest ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Ito ay dahil sa hindi malinaw umano yung mga kasong kinakaharap ng senador. Nabatid na naghain ng kasong graft at plunder ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kahapon laban kina Estrada at Bonoan. Sa ambush interview dito sa Sandigan Bayan sa legal counsel ni Estrada na si Attorney Noel Austria, sinabi nito na hindi malinaw kung ano ang kaso ni Estrada, partikular na kung anong proyekto nagkaroon ng kickback at budget insertions ang senador. Kabilang na sa tinutukoy niya yung sinasabing 573 million pesos na kabuuang kickback na pakayang. So there was some mention of the 573 earlier. Nga namin alam kung ano yung pinagbabasihan ng 573 na yun. So it would have been nice kung nakalagay man lang doon, okay, this is based on this project, kung saan nag-insert si Senator ng ganito, kung magkano yung inabot sa kanya, and kung saan, at paano nangyari. We don't have any of that information. All we have is nandun yung 573. So paano namin sasagutin? Are we just supposed to say, hindi nangyari? Without really knowing kung ano ba talaga ang gusto ng prosecution na sabihin. At sa ngayon nga, hinihintay natin dito sa Sandigan si Senator Estrada at para siya ay personal na mag-in ng kanyang bill para naman doon sa kasong graft. Yan ang huling update mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas. Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, Dayan Legar. Samantala, attorney, baka may gusto ko kayong pasalamatan at batiin? Nais kong pasalamatan si DST Secretary Solidum at ang Radyo Siyensya para sa pambihirang pagkakataong ito na pag-usapan ng aming proyekto nationwide sa broadcast. And sana kahit papano ay naka-inspire o na-encourage natin ang iba, lalo na ang mga kasamahan ko, hindi lang sa DST NIR, kundi maging sa iba pang regional offices na paigtingin ang pagsisikap na maging mas produktibo at mas patatag ang ating kanayunan. Maraming salamat indeed, Attorney Gilbert Arbon, ang OIC ARD for Technical Services ng DOST Negros Island Region. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, attorney. Thank you po. Mga kakunay, pag-uusapan naman natin ang sikreto sa likod ng malulusog na pananim at masaganang ani sa Canlaon City, katuwang ang DOST. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia. This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST, Konektado Ka. Tissue culture, germplasm trials at soil restoration, mukhang komplikado pakinggan na po. Pero ang ating bisita ngayong araw may magic touch para gawing simple at kapakipakinabang ang mga ito para sa ating mga ordinaryong magsasaka. Mula sa pagiging presidente ng Potato Systems Research and Training Center Incorporated or PSRTC, hanggang sa pagiging country director ng Sunrise Potato System Institute, layunin niyang gawing world-class ang ating mga local crops. Kaya naman makakasama natin ngayon si Dr. Victoria Escobar de Monteverde. Magandang agham po, Doc. Magandang agham po. Thank you sa opportunity. Of course po, Doktora. Doc, bago ang lahat, paano po ba kayo napasok sa ganitong larangan at bakit nyo ginustong ang proyektong ito para sa Negros Island region? Nagsimula po yan, nakaaral po ako ng agriculture dahil po sa scholarship ng 4-H Club. Then after graduation, na-employed po ako sa Institute of Plant Breeding sa UP Los Baños, then sa International Potato Center, kung saan naging researcher at saka gumagawa po kami ng mga on-farm at saka on-site trials in different areas sa country po. At we also work with other countries in terms of trainings and collaboration. Then, later, nag-join po ako sa academe na mostly po, ang ginagawa ko rin po ay research and community development. So, during those mga experiences ko, nakita ko po yung talagang gap between research and extension. At the same time, yung kahirapan po sa mountainside at saka mga depressed community. Kaya pinag-pray ko po, desire ko po na if given a chance, I would like to make a difference. So, gumawa talaga ako ng list sa Lord. Ganitong gusto ko. Gagawa rin ako yan. Gumawa talaga. Doon po yun ng March ng 2029. At ano yung purpose ko? Gusto ko maging farmer, magkaroon ng training center. Very specific po. And I will introduce technology, help communities, help foundation, and maybe churches, now with our families. Ayun. So, nung kinuwento ko yun sa aking kaibigan, sabi niya, pinaghirapan mo ang God
Ate Lita. Napakalaking problema kasi at that time, hindi kakayanin talaga sa situation. Pero basta lang din, bahala na rin ang God. Oh, but that's Ah. very inspiring, Ah. Doc. Very inspiring. Then, noong 2013, nag-open po ang opportunity na magkaroon ng farm sa Canlaon City. Then, nag-decide po ako na retire at age 53 to be a farmer. Oh. Then, with the help of Dr. Peter Van der Zag, Aha. siya po yung boss ko dati sa International Potato Center. At the same time, ako po yung una niyang MS student. Mm. Kaya, then, tinulungan niya na ma-establish po yung Potato Systems Research and Extension Center po sa Canlaon with yung amin po talagang mission is to empower communities. Ayun. Yeah. All right. Then with care sa soil and other things. Ayun. Kaya very close po kami doon sa CIS program. Kasi Okay. yun po doon talaga yung gusto namin gawin. Mhm. To help communities. Dok, isa dun sa mga highlight ng project na ito, yung paggamit nga po ng tissue culture at pathogen-tested planting materials. Sa layman's term, bakit po ba kailangan malinis ang binhi at paano ito nakatutulong sa yield ng ating pong mga potato farmers? Yun po, ang tissue culture po, parang yung bago siyang teknolohiya na yung ginagawa mo una, yung nagtatanim ka ng tanim o part ng plant, Mhm. una in a suitable medium, in a controlled environment, at saka yung sterile condition. So, kaya sterile siya, you ensure na malinis po yung halaman. Mhm. Wala siyang bacteria, wala siyang fungus, kasi pag nandoon sa labas, expose siya sa lahat po na sources ng pathogen, no? At the same time, maingon na kung ano pong kailangan ng halaman sa pagtinanim mo sa lupa, siya din yung kailangan mo. Kaya lang malas maliit lang din, ilagay mo sa bote o ilagay mo sa test tube. So that is one way to ensure na malinis po yung planting material. So nakakatulong siya, kaya according to research, ang clean planting material po ay nag-i-increase ng yield up to 30 to 50%. Wow. At the same time, ang vigor ng plants ay mataas, mayroon siyang mas taas na resistance sa pests and diseases. Wow. So, yan po. Doc, matanong nga po kita. Kanina nag-uusap tayo, sabi niyo sa International Potato Center, ang accessions ng potato ay nasa Opo. 4,000. Out of the 4,000, ilan po ang makikita natin yan dito sa Pilipinas? Yun kasi ang pinaka-main po na center sa mga accessions from International Potato Opo. Center. Ngayon ay nasa Northern Philippine Root Crops Training ng Training Center sa Benguet State University. So, mayroon po yung 4,000 plus, mayroon sila coded lahat yun. Alam mo yan kung ano mga karakteristik ng bawat isang clone, kung saan sila nanggaling. So, magsiselect ka lang din ng kung ano I gusto see. mo. Oh, Hindi lahat. I Siselect ka see. lang na ito po ay adapted siya sa highland, ito po ay sa lowland, ito po ay may resistance. So, selective. So kahit na anong probinsya meron, sabihin kahit na anong meron sa probinsya, klase ng lupa, pwede mabuhay itong mga patatas na ito. Kung ang patatas na yon ay mayroong adaptation sa iba't ibang klase. Kasi mayroong patatas na adapted siya sa lowland, sa highland or mid elevation. Mayroon ding adapted nga siya sa arid conditions. Ginagawa nila ngayon ang project na Potato in Mars. Yeah. Makaselect sila ng Talaga. possible variety na pwede mabuhay Sa Mars. Tama, ma'am. At Naku. ayon po sa mga pinag-aralan, tumataas ang earthworm population sa mga sakahan sa Canlaon. Bakit po ito itinuturing na gold standard ng isang malusog na lupa at ano po ang epekto nito sa long-term productivity? Yung earthworm po, para niya siyang engineer. Gumagawa siya ng mga tunnel doon sa ilalim ng lupa. Opo. So pag mayroon pong tunnel, mas maganda po ang Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box?
There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Delivery! Maria Jose! Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Po ng resources kasi nag-provide po ng equipments for food processing, greenhouse para sa ating propagation. For example, yung flour, nung una nag-try kami sun-dried, hindi talaga pwede. Pero nung binigyan kami ng desiccator at saka ng other equipments, lalo na yung grinder, nakaka-produce ka, din nakakaluto ka rin, nakaka-bake ka rin, gawa ng oven and other things. Third, ng technical support, and it open up opportunity. Like ang sa chips, ngayon, nasa FDA na siya. Nag-submit kami for commercialization para ma-start ng startup. Then we are thinking of going startup din sa flour. Then ang isa namin pong partner, ang Carlos Hilado Memorial State University. Marami pong mga faculty nag-develop po ng iba't ibang recipe from sweet potato flour. Then they will introduce later sa
community back in Calaon. So makakreate siya ng additional jobs. Oh, that's great. At ano po ang vision ninyo para sa National Training Center na itinatayo ngayon natin sa Canlaon at paano ito magsisilbing hub para sa mga estudyante at farmers sa buong Visayas? Ito kasi yung we want it to be an empowerment through agriculture and technology. Kasi ang ganda kasi ng location niya, yung panoramic siya at ang Canlaon ay agricultural community. Tama. It's like open yan laboratory, no, for researchers. At the same time, makabridge siya sa gap between traditional form of farming. At the same time, incorporate natin ang modern innovation, no, by encouraging students, no, atod mga thesis, students to conduct research and other. At the same time, encourage youth to do agribusiness. Third, also, maging a hub na siya where you could have community interaction. So, dahil malapit lang siya, the students or the researchers can see real problem from the farmers itself and can think ways and innovate on how to give solutions. Tama. So, parang ganun po. Alright, Doc. Para naman sa mga kabataang nakikinig pero ayaw na po magsaka, ano pong mensahe nyo sa kanila tungkol sa modernized agriculture at kung paano ito pwede maging isang profitable at scientific career? Yung mayroon po kasi tayong trend na tumatanda na po yung mga farmers. Basically 53 to 59 years old. At saka yung mga bata po hindi na po nagkahiligan yung farming. Gawa nakita nila farming is a hard work. Hindi masyadong style ba. Wala siya out of na ano. Then hindi rin siya profitable. Pero yung government gumagawa po ng maraming paraan para po matugunan na ang agriculture or farming, hindi lang siya production farming itself, but to become an agribusiness enterprise. So, gumagawa tayo ng government, no? Modernization through use of machineries. Tama. Binibigay nila. Yung meron na tayong digitalization. Use ang mga other equipments, hydroponics, iba't ibang style na integration siya sa iba't ibang teknolohiya na pwede mapag-aralan ng mga bata. So, at the same time, ang agribusiness noon, yung business ng farmers, dalhin niya lang sa trading post. Ngayon, yung mga bata, pwede na sila mag-text na lang, ito yung business, no? May online na lang digital nila. market. So, ini-encourage ko lahat kasi very rich po ang Philippines. Totoo, ma'am. Very rich. Opo. At saka po yung potential talaga ang ating agriculture at saka fisheries. So, kailangan po tayo ng bansa. Kasi ang food security is basic. Everyday po, lahat na tao kailangan ng pagkain. At in the future po, kailangan po, mayroon pong mga tao na mag-produce nitong pagkain to become secured. And once we have food security, we have other forms of security. Tama po, Kasi tama. pag busog, happy. Doc, sa mga gustong bumili ng produkto, saan po sila pwedeng umorder? Yan po sa PSRTC pwede po. Pwede lang po sila kung magtanong dito sa program, halimbawa, pwede lang kami ma-reach o through the DOST at saka po sa amin din contact number. Ayan. Alright. Sa inyo na po namin ipararating, ma'am, lahat ng mga order para malaman po natin talaga na patok ang ating pong mga nagong produkto. Magpa-franchise po mag-franchise daw si Oni. Si Oni, alam mo, malaki talagang tulong yan sa mga farmers. Alright. Lalo na ngayon na naka-experience ng maraming calamity. So it is a big help. Tama po. Alright. Maraming salamat, Dr. Victoria Escobar de Monteverde, ang Project Leader at President ng Potato Systems Research and Training Center Incorporated or PSRTC. Ayan. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat. Hanggang sa susunod pagkakataon po. Samantala mga kunek, oras na para naman ating alamin kung ano makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusnudum Jr. Sa darating Martes, Hunyo 2, ang DOST ay makikiisa sa Sigma Asia 2026 AIBC Asia Conference. Ito ay isang makabuluhang talakayan tungkol sa artificial intelligence at iba pang emerging technologies sa kung paano nito hinuhubog ang global digital economy. Ibabahagi ng ating departamento kung paano natin
Pinapangunahan ang tunguhing ito sa bansa. Sa parehas na araw din ay pagdiriwang natin ang 10 taong anibersaryo ng DOSTV. Sa Biyernes naman, 5 ng Hunyo ay opisyal ng ilulunsad ang Regional Yarn Production and Innovation Center, RIPIC, sa University of Southern Mindanao o USM. Ilan lamang ito sa mga kaganapan na ating isinagawa at isasagawa upang maibahagi ang kaalaman at mga programa sa agham tungo sa isang mas maunlad, ligtas at protektadong Pilipinas. Maraming salamat sa Krone, mga kakunak. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Ako inyong kapatid sa Himpapawid, Orin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam at sa ngalan ni Secretary Dr. Renato Solidum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas.